Magandang umaga mga bata! Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Arts 5 Quarter 4 Week 2 na may paksang mga paraan sa paggawa ng 3-dimensional craft, paper beads at paper mache. Sa araling ito, inaasahan na ang mga bata ay matututunan ang iba't ibang paraan sa paggawa ng paper beads at paper mache bilang isang gawaing mapagkakakitaan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Awitin ang awiting Manggagawa ni Gary Granada. Maaaring ayain ng iyong magulang o tagapagturo na sabayan ka sa pag-awit. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ito sa iyong kwaderno. Manggagawa ni Gary Granada. Maaari mong i-access ang YouTube link upang ito iyong mapakinggan. Sa ngayon ay aking babasahin lamang. Kung ang ulo niya ay masagi sa balikat mo, kaibigan, ikaw na sana ang marunong umunawa. Ibig lamang maidlip ang lamog na katawan ng isang pangkaraniwang manggagawa. Sa maraming pabrika, ang pahinanteng tulad niya ay palipat-lipat na namamasukan. Sa lamig ng magdamag, pagod niya ay sinasagad sa munting paghahangad na mabuhay. Kulang ang maghapon upang makaipon at makakaahon ang isang dukha. Kulang din ang pawis kahit labis-labis kung ang nagnanais ay maralita. Natututunan niyang hamakin ang sakit at sakuna, 37 taon na siyang nasanay. Sa matang namumutla ay inyong mapupuna, siya'y mamamatay sa kakahanap buhay. Sa mga nagpapaluwal ang sahod niyang butal-butal, nasanla ng matagal sa kagipitan. At kahit siya'y mapapagal, pilit mang isusugal ang hapo at nangangatal niya ng laman. Samantalang may isang Panginoong may kapital ang nagdiwang at nagdaos ng hapunan. Ang kabilang sa hapag ng panauhing pandangal, ang tanyag at ang banal sa ating lipunan. Narito ang mga katanungan na nais kong iyong sagutin. Una, sino ang tinutukoy sa awitin? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, sa panahon ngayon, ano ang magagawa mo upang pahalagahan ang ating mga manggagawang Pilipino? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ikatlo, ayon sa awitin, ano ang kulang upang siya ay makaipon? Ikaapat, ayon sa awitin, ano ang tawag sa isang taong may kapital? Ikalima, ano ang mensaheng nais ipabatid ng awiting ito? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, ang tinutukoy sa awitin ay maralitang manggagawa. Sa ikalawang bilang, ito ba ang iyong isinagot? Dapat nating igalang o irespeto ang bawat manggagawa. Sa ikatlong bilang, ito ba ang iyong sinagot? Kailangan ng manggagawa ng permanenteng trabaho o yung tinatawag nating regular job. Sa ikapat na bilang, ang isinagot mo ba ay, ayon sa awitin, ito ay tinawag na Panginoong may kapital. Sa ikalimang bilang, ang isinagot mo ba ay, ang mensahe ng awitin ay nais ipabatid na maraming maliliit na manggagawa. Dumako tayo sa ating aralin, paper beads. Ang paggawa ng paper beads ay isang gawaing nakalilibang na maaaring pagkakitaan kung gagamitin ang kaalaman sa paglikha ng mga palamuti. Ito ay nagmula pa sa bansang Inglaterra na kung saan ang mga kababaihan ay matyagang nagbibilot ng maliliit na papel upang makulayan at matuhog para gawing palamuti sa katawan. Gayon din upang maging palamuti sa bahay tulad ng kurtinang gawa sa tinuhog na beads.
Nangangailangan ng masusi at matyagang pagbibilot o pagrorolyo ng maliliit na papel upang makalikha ng beads na kukulayan ng pintura at dedesenyohan base sa nais. Maaaring tuhugin at gawing pulseras, kwintas, palawit sa hikaw at iba pang palamuti sa katawan at bahay ang nagawang tinuhog na beads. Narito ang mga sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng 3-dimensional craft na paper beads. Mga hakbang ng paggawa. Una, ihanda ang mga kagamitan. Ikalawa, sa pamamagitan ng lapis, markahan ng papel at gupitin ito pagkatapos. Ikatlo, kunin ang kabilya. Magsimula sa malaking bahagi ng papel, papaliit. Ika-4, bahagyang lagyan ng pandikit ang papel at magsimulang bilutin pagdating sa dulo ng papel. Siguruhing mayroon itong pandikit upang kumapit sa bilot ng papel. Ika-5, pahirin ang labis na pandikit at dahan-dahang tanggalin sa kabila ang paper beads. Ilipat ang paper beads at hayaang matuyo. Ika-6, tuhugin ang mga paper beads gamit ang sinulid at karayom upang makagawa ng kwintas. Ika-7, maaaring barnisan ang paper beads upang tumibay at maging makintab. Paper mache. Ang paper mache ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay nginuyang papel na gawa mula sa piraso ng mga papel o durog na papel na binuo sa pamamagitan ng glue, starch o pandikit. Ang bayan ng Paete ay kilala sa taka o paper mache na siyang pangunahing pinagkakakitaan ng mga mamamayan dito. Pangalawa, sa pag-uukit. May dalawang paraan ng pagtataka o paper mache. Una, ang paggamit ng dinurog na papel matapos ibabad sa tubig. Ito ay hahaluan ng glue at siyang gagawing taka. Ikalawang paraan ay ang paggamit ng pinilas ng mga papel at ididikit sa isang molde. At matapos mabuo ang dibuho mula sa molde, ay tatanggalin mula sa molde at ididikit upang makabuo ng isang proyektong may katulad na hugis sa moldeng ginamit. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng paper mache. Mga hakbang ng paggawa. Una, ihanda ang mga kagamitan. Ikalawa, pahiran ng manipis na wax ang molde. Ikatlo, pahiran ng pandikit ang lumang dyaryo at patungan ito ng isa pang pahina ng dyaryo. Ika-4, idikit ito sa molde. Maaaring punitin ng dyaryo ayon sa molde upang maiwasan ng gusot. Siguruhing lahat ng parte ng molde ay nalagyan ng dyaryo. Ulitin ito hanggang magkaroon ng 8 hanggang 10 patong na papel, ang lahat ng parte ng molde. Ika-5, ibilad sa araw upang matuyo. Ika-6, sa tulong ng nakatatanda, hiwain ang taka gamit ng cutter upang makuha ang molde. Mapapansin na sa madali itong tanggalin dahil sa tulong ng ibinahid na wax sa molde bago takaan. Ika-7, idikit muli ang taka sa pamamagitan ng rugby. Ika-8, balutan muli ng dyaryo na may pandikit ang parte ng pinaghiwaan. Ika-9, patuyuing muli. Ika-10, pintahan ayon sa nais na disenyo. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang salitang bead kung ang pahayag o pangungusap ay tungkol sa paggawa ng paper beads. Isulat naman ang salitang mache kung ito ay nagpapahayag ng paggawa ng paper mache. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, nangangailangan ng masusi at matyagang pagbibilot o pagrorolyo ng maliit na papel. Ikalawang bilang, ang likhang sining na ito ay nagmula sa salitang Pranses at naging isang gawain na pinagkakakitaan ng mga taga Paete, Laguna.
Ikatlong bilang, ang likhang sining na ito ay ginagamitan ng pinilas na papel at idinikit sa isang molde. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ika-4, ang likhang sining na ito ay maaaring tuhugin at gawing pulseras, kwintas, palawit sa hikaw at iba pang palamuti sa katawan at bahay. Ika-5, ang paggawa ng likhang sining na ito ay nagmula pa noong unang panahon sa bansang Inglaterra. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang mga kasagutan. Sa unang bilang, bead. Sa ikalawang bilang, mache. Sa ikatlong bilang, mache. Sa ikaapat na bilang, bead. Sa ikalimang bilang, bead. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Dumako naman tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang mga paraan sa paggawa ng paper bead sa pamamagitan ng pagguhit ng bilog sa padlang. At ilagay naman ang X kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, ang paper beads ay gawa mula sa binilot o inirolyo na maliliit na papel na kinulayan at dinisenyohan. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawang bilang, isa sa pamamaraan nito ay ang pagtuhog ng mga nirolyong papel matapos itong makulayan at madesenyohan. Ikatlo, isang technique sa paggawa ng paper beads ay ang pagsukat ng bibiluting papel upang makagawa ng pare-parehong laki at hugis ng paper beads. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ika-4, ang karayom at sinulid ang karaniwang ginagamit sa pagtuhog ng paper beads. Ika-5, sa paggawa ng paper beads, hindi na isinasaalang-alang ang sukat at espasyo para makagawa ng pare-parehong hugis ng mga ito. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang mga kasagutan. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay bilog? Sa ikalawang bilang, ang isinagot mo ba ay bilog? Sa ikatlong bilang, ito ba ang iyong isinagot? Bilog. Sa ikapat na bilang, ang isinagot mo ba ay bilog? Sa ikalimang bilang, X. Isinaalang-alang natin ang sukat at espasyo upang makagawa ng pare-parehong hugis. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pagtataka o paper mache sa pamamagitan ng paglalagay ng bilang 1 hanggang 10 sa patlang bago ang pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ibilad sa araw upang matuyo, pahiran ng manipis na wax ang molde, pintahan ayon sa nais na disenyo. Sa tulong ng nakatatanda, hiwain ang taka gamit ang cutter upang makuha ang molde. Mapapansin na madali itong tanggalin dahil sa tulong ng ipinahid na wax sa molde bago takaan. Ihanda ang mga kagamitan. Balutan muli ng dyaryo na may pandikit ang parte ng pinaghiwaan. Patuyuin muli. Idikit ito sa molde. Maaaring punitin ng dyaryo ayon sa molde upang maiwasan ng gusot. Siguruhing lahat ng parte ng molde ay nalagyan ng dyaryo. Ulitin ito hanggang magkaroon ng 8 hanggang 10 patong ng papel sa ang lahat ng parte ng molde. Idikit muli ang taka sa pamamagitan ng rugby. Pahiran ng pandikit ang lumang dyaryo at patungan ito ng isa pang pahina ng dyaryo. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot.
Tayo ay magwasto. Narito ang mga kasagutan. Ihanda ang mga kagamitan bilang isa. Pahiran ng manipis na wax ang molde bilang 2. Bilang 3, pahiran ng pandikit ang lumang dyaryo at patungan ito ng isa pang pahina ng dyaryo. Idikit ito sa molde, maaaring punitin ng dyaryo ayon sa molde upang maiwasan ng gusot. Siguruhing lahat ng parte ng molde ay nalagyan ng dyaryo. Ulitin ito hanggang magkaroon ng 8 hanggang 10 patong na papel ang lahat ng parte ng molde para sa bilang 4. Bilang 5, ibilad sa araw upang matuyo. Bilang 6, sa tulong ng nakatatanda, hiwain ng taka gamit ang cutter upang makuha ang molde. Mapapansin na madali itong tanggalin dahil sa tulong ng ipinahid na wax sa molde bago takaan. Idikit muli ang taka sa pamamagitan ng rugby para sa bilang 7. Balutan muli ng dyaryo na may pandikit ang parte ng pinaghiwaan bilang 8. Bilang 9, patuyuin muli. Ika-10, pintahan ayon sa nais na disenyo. Sana'y nakakuha ka ng 10 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sagutin sa iyong kwaderno ang mga sumusunod na katanungan. Una, paano mapapahalagahan ang mga likhang sining tulad ng paper beads at paper mache? Ikalawa, bakit kailangang alamin at sundin ang iba't ibang paraan o teknik sa paggawa ng paper beads at paper mache? Ikatlo, paano mapapakinabangan ang mga ganitong uri ng likhang sining? I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang halimbawang sagot. Sa unang bilang, mapahahalagahan ang mga likhang sining tulad ng paper beads at paper mache sa pamamagitan ng paggawa nito upang maging dekorasyon o palamuti. Ito ay nakalilibang at nagagamit pang muli ang mga lumang papel. Sa ikalawang bilang, kailangang alamin at sundin ang paraan o teknik ng paggawa ng paper beads at paper mache upang matiyak na tama ang magiging resulta. Sa ikatlong bilang, ang mga ganitong sining ay maaaring mapagkakitaan at maging palamuti sa bahay. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!